John Riel Casimero. Siya ngayon ang sinisisi ng mga Hapones kung bakit hindi naikasa ang inaabangan na laban ng The Monster Naoya Inoue kontra sa kwadroalasang angas ng Pinas. Japanese supporter na ko, Casimero ang itinuturo. Pinagbintangan at idinidiin na siya talaga ang tunay na salarin at dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natuloy ang salpukan ng dalawa. Mga dahilan para sa kanila ay sa wakas ibinunyag na nila. Promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito may napili ng kalaban na ipapasagupa kay Casimero pagkatapos kay Saul Sanchez. Alam niyo naman na palagi tayong may mga balitang pinagbabatayan ng ating mga kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang headline ng Yahoo News Japan na isinulat ng Japanese writer na si Takao Kondo at balita ko, itong si Kondo kahit musmus pa ay magaling na magsalita ng Japanese. Naniniwala ba kayo? Well, kwento. Balik tayo sa kwento. Dito nakalagay sa headline na nagsasabing, magkakaroon ba ng laban sa pagitan ni Naoya Inoue at Casimero? Sinusuri namin ang posibilidad na mangyari ang nakakamatay na showdown. Grabe naman, parang buhay ang nakapusta kung matuloy ang laban nila. Sinimulan niya ang kwento sa pamamagitan ng rivalry nila Casimero at Inoue. Ayon kay Casimero sa nakarang press conference, sa lahat ng aking mga Japanese fans, manood kayo sa aking susunod na laban. Ito ay isang magandang laban at ako ay mananalo by way of knockout. Sinabi pa ni Casimero na inantok siya habang nanood sa laban ni Inoue at ni TJ Duaney. Natalo talaga itong si Duaney sa lakas ni Inoue, pero dapat hindi magangas itong si Inoue sa kanyang pagkapanalo. Ilang tinalo naman niya ay mga mahinang mga kalaban. Kung hindi takot itong si Inoue na lumaban sa mga malalakas sa kalaban, ay kakalabanin siya ni Inoue. At gusto ni Casimero na manood sa kanyang laban itong si Inoue. Ayon pa kay Casimero, kung hindi kakasa sa kanya itong si Inoue ay magiging walang halaga o silbi ang karera ni Inoue. Kakwento, isinalaysay ng Japanese reporter ang malamag pa kailanman o malaala mo kaya na kwento ng dalawa na nagsimula ito sa panahong hindi natuloy ang laban nila dahil sa pandemic mga mahigit 4 na taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong iyon, hawak ni Inoue ang WBA at IBF bantamweight belts. At itong si Casimero naman ay hawak niya ang WBO belt. Tatlong mga belts ang nakataya sa laban. At sa panahong iyon, sinabi ni Casimero na hindi talaga malakas itong si Inoue. Tulad na iniisip ng iba, ipapakita niya ito sa ibabaw ng ring. At ayon pa kay Halas, a monster, wag niyo kong patawanin. Para sa akin, kahit papagakyat pa lang ng ring ay takot niyan si Inoue. Pero sa kasamang palad mga kakwento, sinabi ng Japanese reporter na dahil sa pandemic, hindi ito natuloy. Marami ang nag-aakala na matuloy talaga ang laban nila pagkatapos ng pandemic. Pero sinabi dito na ang dalawang kampo ay hindi pala nagkasundo. At alam naman natin na sa panahon ito, si Casimero ay under Manny Pacquiao Promotions sa pangunguna ni Mr. Sean Gibbons. Kaya ang nangyari ayon sa Japanese reporter, hinarap ni Casimero si Duke Maika na tinalo ni Casimero via 3rd round technical knockout. Kasunod dito mga kwento ay si Guillermo Rigondo na nanalo si Casimero via decision at nadepensahan niya ang kanyang WBO belt. Sa panahon ito, ayon sa Japanese reporter, usap-usapan na namang muli na may kasa ang Casimero kontra kay Inoue. Kaya lang, dito na nagsimula ang tila ba kalbaryo sa karera ni Casimero ayon sa Japanese reporter. Dahil sa taong 2021, sa buwan ng Disyembre, harapin niya sana si Paul Butler. Pero si Casimero ay hindi raw sumipot sa weigh-in day at naging kansilado ang laban dahil nag-viral gastroenteritis si Casimero. Na-reschedule man ang laban sa January 2022 sa United Kingdom. Pero dahil nagsona itong si Casimero na ipinagbabawal sa mga boxers ay doon na hindi pinayagan si Casimero na lumaban at itong si Juna Sultan ang umarap kay Butler. Kaya nagpasya ang WBO na baklasan na talaga itong si Casimero sa kanyang titulo. Kaya dito na raw nawala na ng gana si Inoue kay Casimero. Bottom line mga kakwento, ang naisipapiwati ng Japanese reporter na ito ay si Casimero talaga ang tunay na dahilan kung bakit nawala ng gana si Inoue na labanan pa niya itong si Casimero. Pero alam niyo ba mga kakwento na inamin din naman ng Japanese reporter na ito na pati pala siya ay gusto niya may kasa ang Casimero at Inoue dahil si Casimero ay may one-hit shot at si Casimero ay talagang unexpected o hindi mo mahulaan ang mga galaw ni Casimero. Pero naniniwala siya na ang may kasa ang Inoue at Casimero ay mababa o low ang tsansa pero hindi naman zero o wala talaga. Kaya dapat lang na maganda ang ipapakita ni Casimero sa paparating niya ng mga laban para siya ay kakasahan ni Inoue. Ikaw kakwento,
Ano naman ang reaksyon mo sa ibinunyag ng Japanese reporter na ito? Naniniwala ka ba na si Casimero nga ba talaga ang gumagawa ng dahilan para hindi may kasaang laban o di kaya ang mga sangkatutak na mga dahilan ng halimaw ng Japan? Mga kakwento, ibinunyag na ng promoter ni Casimero na pagkatapos iligpis si Saul Sanchez ni Casimero ay papapirma niya ulit ng kontrata ito at ang kalaban na ihain ni Mr. Rito ay ang rematch sa sinuman ang mananalo sa dalawa, Yukinori Oguni at Filipos Kitumba. Gagawin niya raw ito habang naghintay na kasahan si Casimero ni Naoya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Boy Nerd TV, maraming salamat kakwento. Kay Kakwentong Kiko YouTube TV, kay Kakwentong Renan Castillo, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.